I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako guys mayroon tayong very good news for everybody. For sure, matutuwa kayo at proud kayo. Dahil itong Pangulo na sinusuportahan natin ay napakatalino mga kababayan. Napapansin natin kung gaano sa kagaling mamuno. Very scaling ito guys maparaan, madiskarte. Hindi lang tayo nakakapansin, pati yung mga banyaga. O di ba? Para kumpleto detalyado, basahin ko ito para sa inyo. Sabi po dito mga bes ng Abante News, PBBM sinaluduhan ng OIC sa pagkakaisa sa barn. Medyo late ako pero kailangan ko na i-upload ito. Itong mga nakaraang araw pa, July 4. Ilang araw lang nakaraan alam po natin guys kung gaano ka-hands-on si Pangulong Marcos Jr. na mabigyan ng tulong ang barn, Marawi, Tawi-Tawi, galing sa nakarang admin na talaga naman naglalasog-lasog ang mga kanilang mga bahay. Tingnan nyo naman, di ba? 2023, natatandaan ko, pinapabilis niya ang rehabilitation ng Marawi. Tingnan nyo naman ngayon, kaganda naman ang port nila. Tingnan nyo si Pangulong Marcos Jr. Walang guys, walang tinitingnan na kulay o anuman. As long as Pilipino ka, makikinabang ka. Sa totoo lang, sa galing ba naman niya, talagang may pusong, may pusong pagmamahal sa mamamayang Pilipino. Tingnan nyo, darating ang mga taon, lalong gaganda ang barn sa kanyang pamumuno. Sa totoo lang, kahit 3 years left na lang, pero tingnan nyo ang improvement at ang development dyan sa barn. Tuloy natin. Sabi dito mga kababayan, kinilala ng Council of Foreign Minister ng Organization of Islamic Cooperation, which is ang OIC, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa kanyang matatag na suporta at inisyatiba para sa kapayapaang pangkalahatan at kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. You see? OM goes. Saan kayo makakita niyan? Obvious naman talaga guys ang kanyang panawagan, di ba? Sa ating mga kababayan ng bandidong Muslim na magbalik loob, na handa ang pamalaan, na mabigyan ng tulong. Yun lang naman siguro ang dahilan kung bakit sila nagbubundok, dahil kulang din ang tulong sa kanila. So, kung natatandaan nyo mga kababayan, si Pangulong Marcos Jr. nagpunta dyan, nagbigay ng ng tulong dito sa mga bandido. Nagbigay ng mga tricycle, mga motor para pagkakitaan. Saan kayo makakita niyan? Pati yung mga rebelde na nagbalik loob, ay sus, Mariusek. Talagang masasabi ko, ang galing talaga ng Pangulo. Ayan sabi po dito guys, tuloy. Sa 51st session ng OIC Council na ginanap sa Istanbul, Turkey noong Hunyo, binigyang diin ng konseho ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na implementasyon ng peace process sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Anang Moro Islamic Liberation Front, MILF. Ay di ba mga bes? Yun naman ang panawagan ng Pangulo na magbalik loob, magkaroon ng peace talk. Ngayon, medyo tahimik guys ang lugar na yan. Wala nang gulo-gulo pa. Kasi nga, sa totoo lang nakikita ko ngayon sa ating mga kababayan ng mga Muslim, talagang todo suporta sila kay Pangulo. Totoo yun. Ayan dito na tayo. Ulitin nga natin. Ayan sa 51st session ng OIC Council na ginanap sa Istanbul, Turkey noong noong Hunyo, binigyan diin ng konseho ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na implementasyon ng peace process sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ang Moro Islamic Liberation Front, which is ang MILF.
Ayon sa OIC, kailangan mas paigtingin pa ng magkabilang panig ang pagkakaisa at kooperasyon upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Agay. Nothing the full and unwavering commitment expressed by the President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Marcos Jr., to the Bangsamoro peace process and welcome his strong commitments to push for unity. Yan si PBBM, ayaw niya ng away. Gusto niya pagkakaisa. Kanya lang, inaaway siya ni Sara Duterte, sinisiraan. Oh. Inclusivity, socio-economic development and intervention to promote peace and development in Barn, sabi ng konseho. Biro nyo yun guys, antindi nito. Nakikita nila kung gaano kagaling mamuno si Pangulong Marcos Jr. Ang gusto niya kapayapaan, wala ng away, wala ng gulo, mamuhay ng matino, ng mayapa. Yan ang gusto niya guys. Tama na yung away-away, naku. Kinilala rin nito ang mga hakbangin ng administrasyon ni Marcos na naglalayong paunlarin ang socio-economic landscape ng Barn, kabilang na ang pagpapatatag ng local governance, pagbibigay ng technical at humanitarian aid. Alam po natin yan guys, very hands-on ang Pangulo na tumulong, at pagbuo ng mga institusyong nakatuon sa pangmatagalang kapayapaan at pagkakaisa. Yan naman po ang hangarin ng ating mahal na Pangulo. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung mayroon man pinakamagaling na Pangulo sa kasaysayan ng Pilipinas, walang iba kundi si PBBM, except yung ama niya. Di ba? Totoo yun. Kasi gusto niya guys, yung yung tahimik baga. Kung natatandaan niyo yung sinabi niya nga, friend to all, enemy to none. Di ba? Hinikayat naman ng OIC ang kanilang mga miyembro at mga kaakibat na organisasyon na palawakin pa ang suporta sa Barn. Ayon sa organisasyon, dapat pataasin ang antas ng medical, educational, technical at economic assistance upang mapibilis ang pag-unlad ng rehiyon. Yun naman po ang goal ni Pangulong Marcos Jr. Yan po rin ang nakikita ng OIC. Ang organisasyon na yan. Wow, social. Diyan pa talaga sa Turkey. Alam ko na Turkey, Muslim po yan. Tingnan nyo guys, Sabi po dito, urging OIC member states, subsidiary organs, specialized institution, and affiliated institution, including other stakeholder, to increase the volume of their medical, humanitarian, economic, social, educational, and technical assistance to develop the Barn to accelerate socio-economic development. Dagdag pa ng konseho. Agay. Sabi pa dito guys, tuloy. Samantala, sabi dito, dito na tayo. Nagsasayaw itong ating Samantalang muling ipinaalala ni Pangulong Marcos Jr. sa mga bagong halal na membro ng Bangsamoro Transition Authority, which is ang BTA, ang tungkulin nilang pangalagaan ng kapayapaan sa rehiyon. Iyon naman dapat, mga kababayan. Para nang sa ganun, magiging progreso ang lugar na yan. Tama na yung away-away, yung gulo-gulo, diba, tulungan nyo na lang yung rehiyon nyo na umasinso pa ng gusto. Kasi talagang maganda ang Barn guys, sa totoo lang. In fairness naman talaga sa lugar na yan, ang dami talagang guys, magagandang tanawin. Oo, totoo yan. Sabi po dito dito na tayo. We have collectively achieved remarkable progress in the Bangsamoro peace process. It is our shared responsibility to protect this gain and to ensure their uninterrupted advancement, sabi ni PBBM. Ayan tuloy. Sa panig naman ng luka ng leader ng Barn, pinuri naman ni Member of the Parliament, MP Attorney Nangib Sina Rimbo, ang papel ni Special Assistant to the President SAP Anton Lagdamillo Jr. sa tuloy-tuloy na koordinasyon sa pagitan ng national government at rehiyon, lalo na sa pagdadala ng mga hinanaing at isyong lokal sa pambansang antas. Kasama rin sa naturang resolusyon ang pagpatatayo ng Bangsamoro Normalization Trust Fund na hahawakan ng World Bank upang suportahan ang development
activities sa mga post-conflict areas sa Barn. Aba, maganda yan guys, ha? Maganda ito. At kudos naman talaga kaya SAP Lagdameo, ha? Sinisiraan talaga ng mga DDS yan. Totoo yun? O ito pa. Kasalukuyan pa rin nasa transition period ang lalawigan sa ilalim ng pamumuno ni Chief Minister Abdullah Rauf Makakuwa na naghahangad ng kapayapaan at pagkakaisa sa kauna-unang Bangsamoro Parliamentary Election which is ang BPE sa darating na Oktubre 2025. You see guys? At for sure yan, no? Sa darating na eleksyon dyan sa lugar na yan, magiging mayapa. Hindi tulad ng mga nakaraan, magulo. Ay alam nyo naman, pag eleksyon dyan, magulo talaga. Pero dahil sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., wish ko lang talaga na tahimik, no? Maganda ang daloy ng eleksyon dyan at magiging successful, no? So, ang Pangulo, nakagabay sa kanila, mga kababayan. In fairness naman din talaga sa Barn, sa totoo lang, ay todo suporta naman sila sa Pangulo. At ang Pangulo naman, mga kababayan, ay todo suporta sa Barn. At nakikita ni PBBM kung anong kakulangan dyan sa Barn. Kaya naman, tinutustusan niya at binibigyan ng priority. Nakikita nyo ng mga nakaraan sa Marawi, tingnan nyo naman. Malalaking school. Mga port, kung ano-ano pa, hospital. Hindi kayo naloka? Di ba? Ngayon at dahil yung sa mga lugar niyan, remote area yan. Dati wala silang internet. Ngayon, mayroon na. Saan kayo makakita ang ganyan? Ganun dapat ang ama ng bayan. Lahat ng mga nasasakupan niya, nakikita niya yung problema at sinusolusyonan yan. Yan si PBBM. Kaya tingnan mo naman, banyaga na yan, ang pumupuri na sa kanya, sinasaluduhan siya sa galing niya. Yun naman talaga ang hangad niya. Ang kapayapaan dyan sa bar, tama na yung away, tama na yung kaguluhan, mamuhay kayo ng tahimik. Diba? Pagandahin ang lugar. Yun naman ang mga hangad ng Pangulo Sino ba naman may gusto guys na magulo? Siyempre, gusto natin kapayapaan para naman maganda ang daloy ng blessing. Ganun lang naman yun yan si PBBM. Saludo kami talaga dito sa Pangulo na ito. And thank you sa OIC at sa bansang Turkey na talaga naman nakikita ang kanyang galing. Hindi kayo nakita, hindi kayo naloka. Sa kanyang galing mamuno bilang presidente. Kaya galit na galit si Inday wala alam nyo guys, no? Kung ikumpara mo si Sara Duterte, wala sa level ng utak ni Pangulong Marcos Jr., sa level ng pamumuna. Sa experience, wala. So yun mga kababayan, ano po ang kapalagayan nyo dito? Ang gandang balita ito mga bes, for the first time sa isang Pangulo ng Pilipinas, ngayon lang natin na laman na hindi lang tayo pala ang nakapansin sa galing niyang mamuno, pati pala ang international. Biro nyo yun? Muslim community pa yan sa buong mundo. Saan kayo makakita niyan? So yun guys, ang aking pinaka latest updates video, July 9 pala ngayon, 2025. See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines.